Upon looking at the requirements, doon ay mga nakaplagan, attorney, nga mga kulang, no? Yes. Doon ay mga kulang. Can you tell us, for purposes of educating the public, attorney, unsa ning mga requirement para mahimong usa ka syudad ang usa ka lungsod? Based sa balaod, makita po nato diya sa SP Resolution. SP Resolution 26-264 nga na hilakip diha ang requirement nga number 1, income. Second is population, no? Ug ang area sa mao basic requirements. Okay, balikan na to ha, mga kanyag. So dunay tulo ka mga basic batakan nga mga panginahanglanon para mahimong usa ka syudad ang usa ka lungsod. Yes. Una, income. Ikaduha, population. Ikatulo, land area. Yes. Alright. Now, attorney, ato aning diskusan matag usa. Sige. Okay. Una, ang ngayon na bagyod mahimong syudad ang Santa Cruz with respect to income. On the basis of income, makita diri sa SP Resolution 26-264 na dili pa sufisyente ang income sa Santa Cruz to become a city. In fact, ang basis niini is ang 2,000 constant price, no? O ang ikaduha nga basis is 2012 constant prices. So, bisang asa aning duha ka constant prices, moingon kag 2,000 constant prices, ang income nga gi-require diha is equal to or more than 100 million pesos ang income sa usa ka munisipyo para mahimong syudad. Now, karon mutan-aw pud ta sa 2012 constant prices, ang ikaduha nga murabag gauge, no? Kung pwede ka makalusot ka dire, pwede ka sa income. So sa 2012 constant prices, a municipality should have an income of at least or more than 420 million. Now karon, based sa data sa Department of Finance, labi na sa Bureau of Local Government Finance, nga gisupply sa ato ang sangguniang panlalawigan, no? Isupplyan man ang atong sangguniang panlalawigan og data sa BLGF to come up with the resolution. Nakita karon nga based sa 2,000 constant price, ang munisipyo sa Santa Cruz aduna lamay income nga 78,301,000. So, ubos kayo. So, ubos siya sa 100 million nga threshold. Kana base na sa constant prices nga 2,000, no? Year 2000. Ako lang po na-explain unsa ning constant price, ha? Kay para at least maklaro lang sa publiko. Datos lang sa ta. Okay. Now karon sa 2012 nga constant prices nga gi-require dito nga ang munisipyo dapat dona siya 420 million or more nga annual income. Nakita dito sa BLGF data nga gisupply sa atong SP nga ang Santa Cruz munisipyo doon nalay income nga 141,669,000 million pesos nga annual income. Attorney, kadit lang. So, mubo siya compared sa 420. Before going any further sa imuhang data nga na imong gihuptan karon, attorney. Pag moingon tag annual income, does this mean apil na dinhi ang IRA or kining gitawag nato karon NTA? Ang kuan ani is local income siya. Local income. Locally sourced or local revenue nila. Yes. Okay. Local income ni siya. So, ang BLGF may nag-provide sa information ani. Dili ako, dili administrator, dili ang PTO, dili pod ang treasurer, kundi ang Department of Finance mismo. Through in other words, third party. National agency. National agency actually. Department of Finance through the Bureau of Local Government Finance. Sila ang nag-supply ani nga datos. Gibasa ko lang. So, ubos gyapon siya sa 420 million nga threshold. Now karon ang pangutana, nganong nag-set man ang
ang DLGF ug ang balaod og 2000 constant price o 2012 nga constant price. Gituyo ni siya para kung whatever inflation no nga mo ma-experiencehan sa atong nasod o sa atong lugar, matrace gyud nato ang real value sa income sa usa ka munisipyo. Kay daghan biyang mga apply matag tuig og sitihod. Oh. So ato yung ikumpara, ibalik na to dito sa benchmark na to, ang ato ang tuig 2000, year 2000 nga constant price. So, deflated na siya. 100 million yan tong tuig 2,000. So, kung kato ang basihan na to, mo ni siya ang datos nga mogawas nga ang munisipyo sa Santa Cruz 78,301,000 ang iyang income. Ubos siya kumpara sa 100. O kung dito ta sa 2012 na constant prices, 420 million or more, 141,669,000 lang. So, sa income pa lang, tanaw na to, di siya mo sulod. So, when we say income sa Santa Cruz, dili pa gyud siya preparado Dili siya mo qualify as a city. as a city. As a city kay mo man ni ang minimum nga threshold nga giset sa balaod no o sa through our Bureau of Local Government Finance, sila man naga-certify ani nga mga standards. Kay kini man gud nga standard wala naman po ni giset arbitrarily. Nga kana bitang buot-buot lang po nga sige ang usa ka syudad naagyo na siya, ako si Talpulano 100 million Secretary of Finance, 100 million dapat syudad kana. Dili man na ingon ana. Na say studies of course behind the figures. Kay kinahanglan man gud nga ang syudad dapat na po siya level of urbanization or level of economic activity wherein ang mga negosyo ug ang katawhan dunay sufficienting income para makasustener siya sa iyang paglambo isip syudad. Si Attorney Herbert Gonzales mga kaanyag, no. Gigamit lang yun niya mga kaanyag do unsa ang nakatakda sa balaod. No? Una-una, he is a lawyer. Ako ang giingon pang-common maguto, pang-common tao ron dato ba, pang sa tawag ini layman's term. Nga dili preparado. Pero Sultan Attorney Gonzales dili kwalipikado. As far as income is concerned mga kaanyag, base sa year 2000 constant price, ang Santa Cruz is way below ang iyahang ingnan na to, hapit makaabot og 100 million ang income. Okay? Pag year 2012 nga constant price mga kaanyag, perti ka ubos sa income sa Santa Cruz. So in other words mga kaanyag, dili pa gyud siya pwede mahimong syudad kay dili pa siya preparado nga mahimong syudad sa pagkakaron. Okay. Now, with respect to that particular requirement sa balaod. Yes. Okay, either or man eh. Kung sulod ka sa 2,000 constant price, pwede. Kung sulod ka dito. Or pilian nimo base sa 2012 constant price, pwede ko. Di man gyapon. So bisag asa sa duha, di man gyud. So mo na makaingon ko nga dili siya qualified as of today, as of now. So sa unang requirement nga income mga kaanyag X, no? X. Dili na ingon nga di ta gusto mahimong syudad ang Santa Cruz. Yes. Wala man ta nag-ingon na murag mo appear ta ba nga kontrabida ta aning mga sa mga katawhan nga gustong mahimong syudad ilang lugar. Gusto man nato mulambo ang mga lugar sa intero Davao del Sur, matag munisipyo, no dunay oportunidad nga mulambo ato nang ginasuportaan. Pero usahay manggod kini manggong conversion into cityhood. Double-edged sword ni siya. Kay pwede po ni nga makahatag og kaalautan sa atoa. Kay nga naman, kini manggong pagkasyudad, doon na maguni siya yung mga responsibilidad. Correct. Nakaakibat ba sa mga opisyalis o sa tibuok munisipyo nga mahimong syudad. Lakip na ang mga lumulupyo, attorney. Labi na sa mga lumulupyo. Kay nga no, kung tagaan naman gug ka og cityhood, unya mahitabo nga ma-fully converted na ka into a city after the plebiscite, no? Tagaan ka na og dako nga IRA or NTA. Pero ang consequence ana is
musaka man ang mga buluhisan ana. Mm. O maybe dili kalit pero gradually mo increase ang tax ana kay ang BLGF lagi nga nag-certify sa income ilaha man po nang iset ang target sa ato ang local treasury nga mangulikta mo buhis this much. Increasein ninyo inyong tax, increasein ninyo ani. Sila man ay nag-set. Or create more local taxes. Create more local sources of Local taxes. sources, So, kisa may magpasan ultimately sa mga balayro nun, di ba ang katauhan, mumahal ang real property taxes, mumahal ang mga Business taxes. business taxes, ang mga permits. Mm. So, doon ay requirements ang balaod, no? Ang mahitabo po din na attorney, ang kaniadtong libre ng mga basic services, pabayaran na po. Posible nga may ana as a form of new sources of taxes or fees na i-collect sa local government. Kaya to counter or to at least somehow match the increase in NTA. Dili ba ni pwede attorney nga mura og magic-magicon lang murag i-bloat ang figures? At dili pod kay moagi man pod ni siya og Bureau of Local Government Finance. That is why na ay naga-oversee ani. Doon naman po counter-checking no kay naman kay depository bank. Ma-check man ni tanan ya napoy League of Cities nga naga-counter-check pod sa mga datos sa mga new applicants for cityhood. So daghan siya agian. So that is why to secure nga mo qualify gyud ang usa ka munisipyo para mahimong syudad, doon ay set of requirements nag-set preliminarily, primarily, no, ang ato ang Bureau of Local Government Finance. Pero ang pinakabugat gyud din attorney, kung pananglitan, no? Pananglitan. Ipugos gyud nga mahimong syudad ang Santa Cruz. But pasabot apason gyud niya ning annual income nga 420 million para nga mo qualify sa isip usa ka syudad. Dapat upatong sa gyud sa diha. Og ang mupas-an sa mga palasanon niini, it will be the people. Yes, ang mahitabo ana is mo increase jud kag buluhisan para usaka ang income sa imuhang panudlanan o sa imuhang. So mas maayo na nga ato maklaro sa inyo ha mga kaanyag. It's not that we do not want Santa Cruz to become a city from a mere municipality. Apan klarohon nato sa inyo ha na kung ato ning ipugos ang magpasan sa mga palasanon ini sa kanang gitawag nato annual income nga kalabuton sa usa ka munisipyo, mao gyud ang mga tao. Posible nga dito gina ultimately sa tao padulong ang burden sa mga buluhisan, no. That is why dapat ang kuan dire is i-comply lang yun ning requirement Even before it will become a city attorney. Look, iyaman ang apason. yes, ang kuan diha is dili lamang pud good income ang ginatanaw diha. Katong another pa nga mga requirements. Okay. So, Kana siya sa income lang na Sa siya atong income lang disputan. na. Di man pud ta masyudad kung income lay tan-awon.